So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang ibang kundi Judge Janan. Okay guys, Ahon 9 J-King versus Tats Maven. Ito yung re-review natin ngayong gabi. At shoutout kay Joff Otirp. Siya yung nag-request neto. I don't know if active pa siya sa channel natin, pero kailan lang niya to ni-request So hoping na nandito siya sa channel natin still, supporting and watching our videos, reaction videos. So shoutout ulit kay Joff Otirp. So ayun, J-King versus Tats Maven, Star Clash I think. So alam naman natin, no, si J-King entertainment, comedy, diba? Jokes, yun yung lagi nakapaloob sa mga bara niya. Then Tats Maven naman technical. So I think itong battle na to is Star Clash. Medyo nakalimutan ko na kung anong klaseng battle yung nangyari kasi it was 5 years ago. And yes, napanood ko na to pero hindi ko na siya naulit. So ito yung parang pangalawang beses ko mapanood, no. So yun, wag natin patagalin to. J-King versus Tats Maven. Game. Tig 2 minuto, 5 hurado, non-tournament battle. Ahon 9, day 1, pahinga natin, unang banat, Tats Maven. Game. Yo. Insert introng malagim na pagsasalaysay. Balutin ng malalim na Tagalog ang mababaw na saysay. At huwag kakalimutan, pagpikas dapat bagalan para kanilang ibibigay ang sigaw at palakpakan pag sinabi na ang ahon mag-ingay. Sabay flow ng ganito, abay tunog naman tanga, humihingi ng palakpak. Dinadami pa sila, walang sinabing maganda, walang dapat ika mga sumasabay ka lang sa beat habang ako gumagawa. Tapos sumasabay ka lang sa beat, ako gumagawa. Nice. Hindi ko lang alam kung ano yung nauna, kung itong battle ba na to or yung isang battle na napanood ko na may ganong linya din, no, na sumasabay ka lang sa beat, ako gumagawa. Hindi ko alam kung ano yung nauna. Hindi ko rin matandaan kung kaninong battle yon, pero nakarinig na ako ng ganon. I don't know lang kung ano yung nauna, kung ito ba J-King vs Tats Maven or yung tinutukoy ko. So yun, beat habang ako gumagawa. Tapos magra-rap na mabilis. Tapos magra-rap na mabilis, tumutulin yung areglo, dumadamsang pero yatigidig naman yung tempo. At kung isusuri, siya yung konte sa konteksto, mabilis pero nonsense, parang ako ang first na komento. Nonsense, parang first na komento. So madalas yun, no? Kahit sa akin may mga nagko-comment ng gano'n, no? First. So ayun yung yun yung reference niya doon. Ako ang first na komento. At sa estilong nauuso, siya'y pahuhuli pa ba? Nung nauso baliktaran, bumaliktad itong tanga. Hindi po yun requirements para sabihing magaling ka, pero pinatunayan mo nga na ikay kabaliktaran ng king dahil panay sunod mo sa iba. At okay, kung laro natin ay chess, bawat galaw mo'y kabisado, oo kahit saan pwede ang king, ngunit hakbang mananatiling limitado. At ako ang manlalaro, ikay aking kontrolado, tipong kaya kitang rektahin, papuntahin sa ruta ng kabayo. At yun ang pagkatalo, sa kalungkutan ka ipapagapos. At sisiguraduhin ang susunod mo na flow ay dugo na umaagos, collapse. Mentalidad, hindi makaraos, ganyan mag-breakdown ang millennial. Suicide ka pagkatapos. Breakdown. Kasi ganito mag-breakdown ang millennial, suicide ka pagkatapos. So nauso yun nung ito di ko alam kung kailan, pero maraming nung high school ako, maraming ganun no, yung mga estudyante na nagbe-breakdown tas biglang mga nagsusuicide. So ganun, yun
Yun naman yung ano, yun naman yung ginawang reference ni Tats dito na di ko lang alam kasi sabi niya kasi millennials. So parang alam ko ano pa mga ano diyan, mga 1995 to 2009 ata. Yun ata yung Gen Z, diba? Gen Z. So sa mga 1997 babies diyan, Gen Z ba tayo, guys? Sabi kasi ni ano dito ni Tats is ano tawag dito millennial. So hindi ko alam kung anong taon yun. Pero yun nga, nung high school ako, maraming ganon. Yeah, guys, yung ano, yung after mag-breakdown, nagsusuicide. Ayun yung reference ni Tats dito. Kapag katapos, tipuin ang susunod mo na flow ay dugo na umaagos, collapse. Mentalidad, hindi makaraos, ganyan mag-breakdown ang millennial. Suicide kapag katapos. Kasi di ka naman nagka-parking, pag gusto mo naka-parking, wala ka dito sa ranking, dapat na ikay mag-ranking. Wala naman dalang parking, puro tahol, puro barking. Gawin mo na lang aking planking, habang buhay ka mag-planking. Fuck you, walang cred, bagyo to, walang shed, di kasik, ako med, kaanto, king says bed. Takanto, king says bed, tanga mo, walang ed, ulo mo, putol head, murder you, patay dead, feeling blue, kulay red. At walang makasalba kahit ano iambag nyo, kaya pakitaas na lang ang puti mo na panyo, kasi kansilado pagpasok sa lakas nitong bagyo, ganyan mag, tapos ng round, tang ina mo. So ayun, bago tayo mag-start, sabi ko sa inyo, Tats Maven, technical yan. So ayun yung pinakita niya dito. Technical talaga yung mga banat niya. Okay yung mga references, nagustuhan ko yung mga references, yung mga name place, yung mga bara. So ayun. Pero yung pinaka-effective, or sabihin natin, yun yung flow okay yun, pasok yun sa akin, nagustuhan ko yung flow. Yung sumasabay ka lang sa beat, ako gumagawa, parang ganun, yung ganda rin nun. Yun yung overall performance ni Tats, wala naman akong ibang masasabi doon. Maganda yung naging concept niya, naging angulo niya kay J King. Siguro ang pinaka hinanap ko lang talaga dito is yung isang mabigat na punto or punchline na para kay J King. Kasi may para sa akin yung atake ni Tats, yung iba, hindi ko naman sinasabing lahat, yung iba is hindi direkta kay J King, 'di ba? Pero most of his part naman sa round 1 naman direkta naman kay J King. Pero ang tinutukoy ko yung iilan, no, yung iba. Siguro sabihin natin sa kalagitnaan ng first half, sa kalagitnaan ng second half, or sa kalagitnaan ng in between, 'di ba? May mga may mga hindi tumatama kay J King, pero after niya may spit yun, ayun na naman, direkta na naman kay J King. So yun, overall maganda yung naging performance. Yung hindi ko na masyadong binigyan pansin yung mga starter niya, non-tournament naman, pero yun yung delivery niya, yung performance niya, goods yun sa akin. Siguro ang pinakahinanap ko lang is effective haymaker, effective punchline, yung mabibigat na mga suntok. So, ayun, yun lang. So, tignan natin kung ano yung magiging bawi ni J King sa round 1. Beatable yung round 1 ni Tats Maven. Kailangan lang talaga ng solidong performance ni J King. So, game. Yo! Tangina, feeling magaling. Pero wetuan lamon, sa kainan ng MC. Oo, malakanibalismo yung tinutukoy. Dahil sigurado akong di makakagat tong Muslim. Lalo pag sinimulan ko naman baboy, ahong game! Uprising ka na rin pala. Congrats, Lupet Pakshit. Sa wakas si Enigma, may bago na naman taga-bitbet ng gamit. Taga-tinda sa labas ng ticket. Taga-tiklop ng damit. Taga-paypay pag mainit, ganyan niyang kasipsep. Kaya daddy, dapat pag kumukuha ka ng kagrupo, kinikilala mo munang mabuti.
Baka mamaya kaya lang dumidikit sa'yo yung Muslim na to para malaya siyang makapagbenta ng peking DVD. DVD, DVD. DVD, DVD. Ano ba yan? Last ahon, kalabang ko, pirata. Tapos ngayon, namimirata naman. Last ahon, kalaban ko pirata. So, I think si Poison yun. Ahon 8. Ahon 8 yun, no? Ahon 8. Alam ko si Poison yun. Yung, ano siya, nag-costume siya ng pirata. Tapos ngayon, ito. Pirata. Tapos DVD. Ano ba yan? Last ahon, kalabang ko, pirata. Tapos ngayon, namimirata naman. Kung yung ibang pirata sa dagat, eto sa palengke lang. Tsaka alam nyo bang, pag December o ahon, ito ang aginaldo ni Enigma sa mga MC kagaya ko. Kaya nakakapagtaka, bakit may laban to? Eh wala naman kayong Pasko. Gago. Ano yan, nakikiselebrate ganon? Pwes di ka pa rin makaka-food trip ngayon. Dahil tuwing ahon, ang hinahanda ng flip-top, lechon, timawa, tumaas pa yung presyo. Tumaas pa yung presyon. Mukhang nagagalit pa siya. Di ka na nga kumakain ng baboy, hina-high blood ka pa. O di ba magaling ka? Pero bakit nung laban mo nung pakusganay, nakita ang may sakit ka sa puso? Kasi sa threat ka lang namatay. Tama. Tumumba sa banta. Eh paano pa kaya sa may gawa? Wala ka palang pinagkaiba sa GF mo kasi ang dali lang mapahiga. Inuuna kasi yabang. Magiging 7-0 daw ang boto kahit 5 lang ang hurado. Inuuna kasi yabang. Magiging 7-0 daw ang boto kahit 5 lang ang hurado. Oo sa imahinasyon. Pero sa realidad, ikaw yung 5-0. Puro ka kasi imbento sa tuwing meron kang linyang binibitaw. Pero wala naman suntok, kalugar mo pa man din si Pacquiao. General Santos represent. Ganda yun. Walang suntok, kalugar mo pa rin, kalugar mo pa naman si Pacquiao. Ayos yun. Ganda nun. Suntok, kalugar mo pa man din si Pacquiao. General Santos represent. Pero sa lugar pa lang, may ranggo na yung pinagmulan. Pero nung nakaarang ahon 7, siya yung sumuko sa taga-Bataan. Paano ba naman kanyang mga bara? Malalaman daw ang kaibahan ni Regine Velasquez kay Anton Diva. Regine Velasquez talaga? Anton Diva? Tol, wala na bang iba? Yan ang hirap sa ibang Pinoy. Masabi lang na nagbabar kahit di nag-e-exam pumapasa. Kaya sakto, Regine, kung nalason man tong hare noong nakaraang taon, mas binuhay mo ngayon ang pag-asa. Dahil alam kong aawit sa harap ko tong songbird na parang si Adarna. Kaya anong sinabing si Tats, kalabang ko, sagot ko, sige, hindi ko yan tatanggihan. Kasi bakit ako matatakot sa Tats? Eh marami na ako yan. Okay. Wala na. Dito na makuwang guhit. Sa tuwing balat ko'y tutusukin. Samantalang ikaw lang yung Tats na hindi tumatalab sa akin. Kaya mahihirapan to daig pa kinikimo pag ako nagbaon ng mga sulat. Hindi kasi ko kagaya ng Tats na hanggang balat lang kaya sumugat. Kaya panigurado kung obra mong Tats ang patay. Dahil yung sa akin malawaking bordado. Kasi lahat ng Tats ko ay buhay. Pero imbis na karayom, bala sa iyo ang aking pinantadtad. Wala ka daw kasing butas kaya nilagyan ko na ngayon. Nilahad. Okay, so to be honest guys, dapat itatabla ko yung round 1. Pero ayun pumasok yung mga punchlines ni J. King at nagustuhan ko yun. At mas na-appreciate ko yung round 1 ni J. King. Kasi iba't ibang timpla yun, iba't ibang flavor. Andun yung jokes, inumpisa niya sa jokes, no, sa comedy, entertainment, hanggang sa nakuha niya yung attention ng crowd, 'di ba? Kinuha niya, ginapang niya yun para makuha niya yung attention ng crowd. Tapos ayun na, nag-start nang pumasok yung mga bara ni J. King. Pinaka nagustuhan ko doon yung bakit ako matatakot sa Tats, marami ako niyan. Putang ina. Galing nun, J. King. Tapos ayun, sunod-sunod yun yung mga jokes niya na
wala hindi naman kayo nagpapasko. Tapos lechon yung yung lechon daw yung hinahanda tuwing Pasko. 'Di ba? Hindi ka na kumakain ng parang na high blood pa. So, ayun, maraming okay na linya si J King. So, supposedly akala ko kasi magtutuloy-tuloy yung mga comedy schemes ni J King. So, sabi ko mukhang itatabla ko yung round 1 kasi iba yung naging atake. Nag-focus si J King sa entertainment. Tapos si Tats naman technical. Yun yung first impression ko. Pero yun, nag-iba yung atake ni J King. Pinakita niya yung pagiging well-rounded MC niya. Unlike kay Tats kasi nag-focus lang siya sa isang estilo, which is ayun naman talaga yung estilo ni Tats, no? Given na yan, in-expect ko na yan. Si J King naman, in-expect ko na magra-run siya sa comedy along the way round 1 from start to finish. Kaso nagulat ako, nagpakita siya ng mga punchlines dito, ng technical din. Alam ko naman kaya sumabay ni J King sa technical, pero hindi ko in-expect sa round 1 is magbibigay siya ng mga ganong kalalakas na linya. So, yun. Kay J King yung round 1 para sa akin, supposedly tabla sa 8 yun. Pero umangat si J King kasi mas naging effective yung dala niya. Mas nagpakita siya ng pagiging well-rounded. Iba't ibang styles, iba't ibang atake yung pinakita niya dito. So, doon pa lang, lamang si J King. So, I'll go with J King, 9-8 sa round 1. Round 2. Rebuttals is a must. Yan ang rules na nakaset sa kapatirang bayaw na pe-pressure si Bobwet. Kaya nagre-rebat na lang kahit hindi malupit. Kasi pag hindi, baka paluin siya sa puwet. Pero di ka angat kahit may rebat ka na bit-bit. Walang nabibilib kasi pilit na pilit. Walang nabibilib kasi pilit na... Walang nabibilib kasi pilit na pilit. Walang nabibilib kasi pilit na pilit. At di yan ticket to win, kaya wag ka man nabik. Yan ay ticket na promo kasi ang cheap ng balik. Ano sa bawat bara, meron kang maisasagot? Wala ka namang klase kay bobo sa pagsagot. Puro talk shit to lang iyong sinasagot. Ito'y one missed call. Patay kapag ikay sumagot. Kasi nasalba ka ba niyan nung kinalaban ng taga-Bataan? Sobrang bobo magbalik yung pagkatalo sa kanya ang iyong binalikan. Mula 1-on-1 at 2-on-2, nag-serve bilang talunan. 2 beses iniwanan ng tip, dapat nag-waiter ka na lang. Kasi di niya ma-outright. Kahit magka-out. 2 beses iniwan ng tip. So, Isa Buhay 2016 quarterfinals, naglaban sila J King at Tipsy D. Tapos semifinals naman ng 2x2 2017, naglaban din sila. So yun yung reference na binanggit ni Tipsy D tuloy, ni Tats dito. Iwanan ng tip, dapat nag-serve bilang talunan. 2 beses iniwanan ng tip, dapat nag-waiter ka na lang. Kasi di niya ma-outright. Kahit magka-outright kayo. Kaya get out right now. Yun na lang dapat gawin mo. Kasi bitter na bitter sa pagkatalo nito. Bakit mo sinasabi na luto kung sila nagpapakain sa iyo? Diba sabit ka lang sa outright? Pampadagdag lang sa stress. Nagkakagig pag may gig si Sinyo o birthday sa 3GS. Kasi lugi ang event pag ikaw ibubuking bilang guest. Kasi pag ikaw nasa stage, ikay binubuking, walang nai-impress. Pero teka muna, miss. Videos, nag-improve na. Dati, slideshow lang. Ngayon, TikTok na. Pero di yun pinanood dahil sa writing may Seika. Yun ay pinanood dahil nandoon si Seika. At yung kantang ganda mo, isang PisoNet classic. So good job! Umabot ng 1,000,000 views simula nung na-block ang Pornhub. Mga judging mong nagka-budget, mga feeling nakaangat, mga tupa na bumenta dahil lamang sa balat. Pero kung wala yun lahat, abay mababaw ang antas dahil ang sinusulong yung visual ay vision na paatras. Kaya kahit bumuo pa ng script na tila palabas, tapos yan ng one shot sa aming palabas.
sa aming patalastas, pero shoutout pa rin sa production team at nagsipag sila sa iyo, pero tangina hindi camera ang magbibigay quality sa mga kanta mo. Okay, so yung choke ni Tats ay hindi natakpan, no? Kasi 'di ba? Sa mga nare-review natin, may mga battle tayo nare-review na nag-choke pero sa sobrang lakas ng mga following lines nila, natatakpan 'yon. Ang nangyari dito, nag-choke si Tats tapos hindi niya natakpan totally yung choke na yun. Kumbaga nag-matter pa rin yung choke niya even may mga crowd reaction. Ako kasi sabi ko nga sa inyo, lagi ko 'to sinasabi sa inyo, hindi ako nag-base sa crowd reaction. So para sa akin, hindi niya totally natakpan yung choke na yun, yung butas na yun sa performance niya. And hindi niya ulit nakuha yung momentum niya after niya mag-choke. Kasi sa round 1, masasabi ko na nakuha kagad ni Tats yung momentum niya. Pagdating sa round 2, okay sana yung umpisa, kaso nag-choke siya. Then after niya mag-choke, na-perform naman niya ng maayos ulit, pero hindi nga enough yun para matakpan yung pinaka-butas ng round 2, yung choke niya doon. So sayang, nanginayang ako doon kasi maganda yung round 2 ni Tats. So J King, pakinggan natin. Magaling sana, nag-choke lang. Okay. Yun na ba yung boy? Teka, makanay ka sa akin na malaman mo ka pa na babaga na may laman. Di lang puro tuloy ng aking ginagawa sa nasamahan ng bigat para damaan dagan. Pili mo kasi kaya mo na kami lahat at di kayang gawin ng mga kaya mong gawin. Ganyan talaga ang mga di umaangat. Papansin kahit di mo pansinin, puro sat-sat at puro dakdak. Pero sa bagsak kay puro palpak, ito saksak sa iyong pakpak para paglipad mo ibabagsak. Di ko malaman kung bakit napakabilis. Lumaki ang ulo mo na dati manipis. Kaya nga wala ka narating unabes. Hanggang Davao ka na lang mabanges. Di ko na kailangan sa iyo makipagyabangan, kabisado mo naman ako sa ganitong digmaan kahit na ano malaba kayo makapagsabayan. Baka lalo mahirapan na ito, pili magaling kaya mukha pinabiling ko, pinipilipit ko, baka lumingon to, lumaki ang ulo, kala mo kung sino, di naman alam bro, salitang respeto, kaya di naabot gustong pangarapin, paano ba naman ayaw niyong palawakin, tapos sasabihin, hihigit na sa akin, pumatay nga, di mo nagawawin, bobo, ganyan mag-rap, hindi yun ako yung Galing! Ganyan mag-rap, hindi yun ako yung probinsyano, the king, ikaw yung probinsyano, the Coco. Hanep sa accent si Gago. Parang sosyal siya na bobo. Enigma! Akala ko ba pag-uprising, astig, at yung boses malalaki, kahit hindi maganda. Bakit ikaw, Tats? May titi ka na sa pangalan, boses kiki ka pa. At totoo ba? Yung sinabi ni Poison na yung GF mong pokpok, yung pekpek, may pakpak. Gago. Paano pag nagse-sex kayo? Ano tunog nun? Kwak-kwak. Yak-yak. Nak-nak. Anong who's there? Ang topic, yung pek-pek ng GF niyang may nak-nak. Ang topic, yung pek-pek ng GF niyang may nak-nak. Kaya nga sabi ko, yak-yak. Kasi sa sobrang wak-wak, pag nanganak, di na kailangan ng kat-kat. Kontento na sa tak-tak. Kaya nga parang siya, laglag. Dahil alam kong mura pa ang iyong edad. May height ka lang na pang mama. Kaya nga parang pumupudrip lang ako sa China. Kasi lumalamon ako ng bata. Pero napakahaba. Lalo yung baba at bias. Sa sobra niyang haba, yung kanyang baba ang taas. Daddy, uli kong kalaban si Baba. Tapos ngayon, mas mababa pa to. Alam mo, kahit magsuot ka ng crown neck, nagiging binek sa'yo. Gago. Diba nasilaw ka naman sa liwanag ng iba? Kaya dapat tuntats, wala na Z sa dulo ng pangalan niya. Lagyan na lang ng A sa una, tutol sa pagsikat atat ka. Kaya nga ginagaya niya si Sak. Oo, si Sak yung ginaya mo. Gusto pa yata maging dalawa ang Sak. Kung saksakin ko to. Saksakan ka ng bobo, hanggang sakong ko lang kayo. Tandaan, magiging dalawa lang ang sak pag pareho na kayong nasa pako. Nice! Bars! Kaya ano si
sinabihan mo si Sixth Street na tamod ni Looney, sa'yo'y malaki din yun na sampal dahil sa bibig na nanggaling nung maestro na pareho lang niya kayong tamod ni Marshall. Kaya anong laban niya nung pakusganay? Ganito nangyari mga pre. Walang maintindihan sa mga sinabi mo. Bars ka kasi ng bars, putang ina mo! Gago. Ayun, klaro naman siguro, no? Hindi ko na masyadong elaborate pa yon, no? Flow, nag-start si J. King sa flow. Tapos, jokes pa rin. Bars pa rin. So, malinaw. Klaro, actually, doon pa lang sa flow ni J. King, after niya ng flow, pinalakpakan siya. Tangin na. Panalo na no? Panalo na. Tapos, marami siyang mga effective na angles reference dito. Kaya, di ko na masyadong i-elaborate pa. Plus, malinis na performance. J. King yun. Para sa akin, sa perfect yun, or pwede natin sabing 9. Diba? It's a 9-7 in favor of J. King. Sa round 1, binigyan natin ng 9-8, diba? Pero I think mas malakas yung round 2 ni round 2 ni J. King diba? Hindi, sige. It's a 9-8 sa round 1, 9-7 sa round 2. So, that's 18-15. First 2 rounds, J. King na yon. So, bawi. Hindi pa naman uli ang lahat. Tignan natin. That's my bet. Hindi ko na masyadong elaborate yung round 2, Yung round 1, possible na mag-breakdown pa tayo ng iilang categories doon. Pero sa round 2, malinaw naman. Sa linis ng performance pa rin, nakita natin na J. King yun. Sa ganda ng konsepto ng round 2, sa dami ng punchlines, sa dami ng haymakers, J. King yun. Kita nyo naman. Halata naman siguro sa inyo. So, ayun. Round 3, Tats, pakinggan natin. Face jokes. Yun ang alam niya ang kalakaran. Kaya kung titirahin mo to, pare di ako masasaktan. Kasi mga banat ni JK, baho lang naman. Dapat sunduin na yan na puting ilaw dahil nasa ilalim ka lang ng buwan. Okay. Dahil di ka JK, Juan Carlos. Kanta ni Juan Carlos yung buwan. Yun. Banat ni JK, baho lang naman. Dapat sunduin na yan na puting ilaw dahil nasa ilalim ka lang ng buwan. Handa nun. Dahil di ka tumangkad kahit ikay nakatuon sa sobrang mong putot pare saan ka na ngayon. Sa sobrang mong putot pare saan ka na ngayon. May choke. Saan ka na ngayon? Ikay kinunan sa taas na para bang drone, huwag kang magmalaki sa akin, King, kung sinliit ka lang ng pon. Dahil malamang wala ka dito kung walang sinyong nakasentro bilang basihan ng iyong pakunwaring imbento. Ginagaya mo siya, period. Wala nang pero-pero, kaya di ka dapat JK, mas bagay sa'yo, J. Pharaoh. Kasi impersonation ka lang. Isa kang malaking poser. Halatadong ginagaya mo siya over and over. Mula punchline at tagline, pati ang pagka-order. Kaya paano ka naging king kung ginajack mo lang yung Joker? Okay. Kasi ang panggagaya sa kanya, doon ka naka-anchor. Nanlilimos na estilo, si Sinyo parang benefactor. Kasi kinukuha mo pati galaw na parang method actor. Kaso kahit na-adapt mo yung Stephen King, wala ka pa ring it factor. Kasi di mo kaya maging Sinyo. Yun ang pagkatandaan mo na nag-iisa lang siya, maraming bobong kayo. Kasi kulang ka pa sa letra. Dahil kulang ka pa sa letra, lunod sa baybay to, kaya tama lang pala na J. King at di joking dahil walang rounds na para sa iyo. Okay. Ayun ikay na bisto, habang buhay kang magiging anino, ora mismo, papaalisin kita dito. Ibang bisto, ako'y halimo na, listo. Heso Kristo, di ako tabon ng kahit na sino. At kung feel nyo, mas lamang pa rin siya, para sa akin, okay lang.
na si Tats na sa likod lang ni King J, ako pa rin ang chosen one. Ako ang King J na champ, ikaw ang King J na flop. Kaya King ina mo J King, wag ka na lang mag-rap. Kasi ako ang scar sa napili mong scene na magsasabing long live the king. Sabay hulog ka sa bangin para tuluyang mawala yun king. At ako ang mananaig, ako ang glorious dito. Sobrang ganda ng pagka 5-0 na parang Angel Aquino. Okay, may choke pa rin si si Tats eh. So sayang no. Kung yung round 2 kanina sabi ko hindi naging enough yung mga sumunod na lines ni Tats dun sa choke niya. Hindi niya totally natakpan. Sa round 3 naman almost. Kasi after niya mag-choke, malalakas yung mga binitawan niya. Malalakas yung mga binitawan niyang punches. Pero sabi ko almost no. Kumbaga malapit na niyang matabunan yung malapit na niyang mabawi totally. Matabunan yung choke na yun. Kaso kinulang siya sa oras dito. Para sa akin meron pa ring hindi pa rin enough at meron pa ring naiwan na sobrang nagmatter yung choke na yun eh. Lalo na is round 3 kailangan niyang bumawi sa performance, di ba? Masyadong nagmatter yun. So yun lang. Sayang kasi kung siguro mas mahaba pa yung naging oras niya, mas mahaba pa yung mga inispit niya, possible matakpan niya totally yung yung choke niya sa round 3. Kaso yun, nagkulang lang. Okay, round 3 ni J King, tignan natin. Tats, maliit ako, yun lang palaging sinasabi niya. Pero panigurado, pag tinalo kita ngayong gabi, ako naman ang ipagmamalaki nila. Yun na ba yun? Tangina, akala mo magaling. Sa mukha ko pa talaga, humaharap. Okay na sana, Tats eh. Talsiklawe ka lang mag-rap. Tats, maybe na sa mic! O yan, sayo, bitbitin mo, tarantado. Napasok ka lang ng uprising, pati si Pakundo, gusto mo na agawan ng trabaho. Kasi Tats, maybe na sa mic. Wes mamaya sa kabaong na. Tung idol nyong pag nag-rap, kumekembot pa. Wes sige sayaw lang ng sayaw. At paggalaw mo ay sulitin. Dahil siguradong titigil mundo mo kapag ako na ang gumiling. Mamaya. Gutay-gutay, pira-piraso. Walang iniwang ebidensya. Kaya kahit pasikat ka pa, hindi ka na nila makikilala. O ano, masama ba? Mas masama siya sa sinabi niyang linya. Nasusuwayin daw niya utos ni Jesus. Tapos nag-choke. Tumigil sa pagsasalita. Kita mo, di mo pa nasusuway, di mo pa natutuloy pagsuway mo sa Panginoon, nag-choke ka na bigla. Pero dito laban ng relihiyon. Pero ngayon, sa Katoliko na siya sumasama. Iniwan ang kinalakihan, kaya lumiit ang tsansa. Sige dasal, baka masalba, pero tingin ko hindi na. Kung yung inaasahan mong tagapagligtas, ngayon ay ala na. Bars. Ala na, okay? Barsin mo mukha mo. Kumpara sa pera, yan ay barya. Sa talentong meron ako. Oo, barya-barya. Kasi hindi pa yan yung buong ipinagmamalaki ko. Pero eto, malaki to. Nagbabasketball nga yan. Naglaro sa palaro ng barangay nila. Pero imbis bola, water jug at baso yung dala niya. Meron pa nga daw trono. Yung pala laging bangko na palaging nakaupo. Dilaig pa nga siya ng titi ko. Buti pa to, bago mag-shoot, tumatayo. Okay. Ay nako po. Kasi sa trending lang yan umaasa. Magaling lang mangopya. Kaya sobrang tinamad ako sa'yo. Nanood na lang ako ng internet at nanood ng TV. Total doon naman manggagaling, sasabihin mo. Kasi di ka reporter, ay di ka rapper. Reporter ka. Kasi yung balita niya, si Patrick Besara hindi daw makaka-score kay Jenilyn Mercado. Parang si Patrick Garcia. Tarantado. Kakabars mo, niloloko mo na mga tao. Unang-una, si Patrick Garcia yung ama ng nag-iisang anak ni Jenilyn Mercado. Gago! Kaya paano papalit sa maestro at magiging guru to? Kung umpisa pa lang ng klase, mali na agad tinuturo mo.
Si Sixth Threat nga daw nangungopia lang sa katabi at siya nagnakaw ng test paper. Tapos pinag-aralan niya. Ipinagmalaki mo pa. Na hindi sa utak mo galing ang iyong kinakabisa. Ipinagmalaki mo pa na hindi sa utak mo galing ang iyong kinakabisa. Pinangalandakan yung bara niyang mali at mababaw. Tats mas gugustuhin ko na lang mangopya sa katabi kesa magnakaw. Yan yung idol nyo, magnanakaw. Na may bara, na para daw abra. Kahit walang kinalaman, sige pa rin. Ang sabihin mo, yung bara mo parang salitang Arab. Kasi ang hirap intindihin. Kaya nga hindi ka na pinag-tryouts, inilusot ka na lang sa salaan. Ganyan talaga pag mahina, kailangan pang gabayan. Sasakyan pa eroplano, pero kung akala mo VIP ka, pues dito RIP na. Nung pangalan mo sa akin binigay, at kaya ka lang pinabiyahe sa eroplano para makita mo muna yung langit bago ka mamatay. Galing. Hirap ng round 3 to, to be honest guys, nag-choke na si Tats neto, pero nahirapan pa ako. Ang ganda ng ender yung ender yung pinaka nagsalba siguro para sa akin, kasi decided na ako na itatabla ko yung round, katulad ng round 1, di ba? Sabi ko sa inyo, dapat tabla yung round 1 sa, ano ba score natin dun? 9-8 or 8-7, hindi ko na matandaan ko na matandaan ko ano yung score. Pero sige, 9-8, 9-7 sa round 9, 9-8 sa round 1, 9-7 sa round 2. Then sa round 3, supposedly tabla sana to sa 8 puntos. Bumaba yung energy ni ni J King. Bumaba talaga. Tapos si Tats naman, nag-choke na siya dito, pero sabi ko nga, 'di ba? Almost enough to matakpan, alam mo yun, matakpan yung choke na nangyari dun sa round 3. So, nag-iisip ako kanina kung paano ko i-judge yung round 3. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, bumaba yung performance level ni J King, pero yung ender niya yung nagsalba. 'Di ba? Pinag-eroplano ka muna para makita mo yung langit bago. So, yun, basta yung ender ni J King. Nagustuhan ko yun totally. And malaking impact siya sa akin kasi round 3 ender. So, ibig sabihin, ayun talaga yung tatatak na, uy, putang, ang ganda ng ender ni J King sa round 3. 'Di ba? Kumbaga, recency bias din na siya yung huling bumanat. Siya yung mas tatatak, 'di ba? So sabi ko nga sa inyo sa mga past reviews natin, ender isa yun sa mga importante, lalo na kapag ikaw yung huling babanat din. Yung ender mo sa round 3, kailangan talaga tatatak yan kasi isa yan sa mga ini-scorean din ng mga judges. Tulad ko, ini-scorean ko yung ender niya, and para sa akin ayun talaga yung nagdala, 'di ba? So supposedly tabla to sa 8 puntos, pero I think it's a J King pa rin. All 3 rounds, score na 9-8. Yun. Dikit sana, 1 and 3, dikit sana yun, tabla sana yun, pero humabol lang talaga si J King sa later rounds, 'di ba? Ang ganda nung second half niya ni J King sa round 1 Tapos dito naman yung second half ender niya. Yung ender niya, hindi. A little bit sa second half, pero yung pinaka nagdala is yung ender. So, ayun, pasensya na, pero 9-8 J King. So, all 3 rounds J King, 27 to 23. 8-5. O, tama. 27 to 23, all 3 rounds J King. Pero 1 and 3, dikit yun para sa akin. Sa round 2 lang nagkatalo. Pwede nating ibigay ng tabla yung 1 and 3, possible. Pero round 2, J King talaga yun, malinaw. So, judges tayo. Unang laban ng gabi, J King versus Tats. Magigay, isang beses. Boto numurado, 5-0. Magigay para kay J King. Yan, 5-0 J King. Judges. Judges, mabilis na lang. Yo, boys and 13. Binoto ko si J King. Round 1, round 2 sa kanya yun. Pero sa round 3, kahit nag-choke si Tats, binigay ko kayo. Oo. 'Di ba? So,
Yun nga, malakas nga yung round 3 ni Tats. Humina si ano dun si J King dun Pero J King ako. Yo, Lanceta, wala na mahabang paliwanag. Malinis, J King bumawi. Yeah. So yun, overall performance na lang. Alam naman natin na medyo nag-stutter si Tats. So lahat ng round binigay ko kay J King. Okay. Sir, binoto ko si J King all 3 rounds. Okay. Consistency, tsaka nabasa niya yung style ni Tats. Boto ko J King round 1, Tats 2 and 3. Lupit. Pero lupit ang bata. Okay. So, think wala tayo all 3 rounds tayo J King. So, most of the judges, no? Acer, Fukuda, Lanceta, si Sak lang, tsaka si Poise ang iba. Pero yun, most of the judges naman is katulad sa hatol natin. Pero inaantay ko kasi na may magsasabi na 1 in 3 dikit. Tapos yung pinaka round 2 yung pinaka naging deciding para sa kanila. Yun yung inaantay ko. Pero yun, all 3 rounds naman talaga kita naman yun na J King. So, ayun. Shoutout ulit kay Joff Otierp sa request mo na to. Sana mapanood mo, sana magustuhan mo, and kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.